tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang muling magandang araw sa inyong lahat. Actually, maulan na umaga. Sobrang lakas ang ulan dito ngayon magandang mga muli sa ating tagapakinig sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko. At sa mga nakasubaybay sa ating Facebook at sa YouTube. Ngayon ay August 14, 2026, araw ng Biyernes. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, na iyong nag-iisang agarang serbisyo lady sa paghatid ng health and travel at serbisyo publiko. Ang programang naghatid ng tamang impormasyon at kakaloob ng mabilisang serbisyo para sa bawat Pilipino. Bakit lagi ko sinasabing tama impormasyon? Dahil po ang ating mga information ay talagang galing po sa mga government agency, talagang nag-email po sila, and then yan ang binobroadcast ko sa inyo. Kaya talagang tamang impormasyon. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng pag-ibigpan, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa programang ito, tatalakayin natin ang mga usaping pangkalusugan, mga serbisyo panglipunan, mga programa makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya, at sasagutin natin ang inyong mga katanungan ng malinaw, tapat at may malasakit. Dahil naniniwala tayo na ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ay susi sa maayos na pamumuhay. Kaya ngayong umaga, sa lahat po ng mga senior citizen, mamaya po, abangan po ninyo dahil yan ang tatalakayin ng iyong agarang serbisyo lady. Kaya manatili po kayo nakatutok at makinahog dahil dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama ang iyong agarang serbisyo lady. Ang serbisyo ay hindi lamang sinasabi, ito ay agarang ginagawa. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:05 ng umaga, hatid sa atin ng pag-ibigpan, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa ating segment na 10 Feet to Success, usapang growth ng kabataan. Mga magulang at mga guardians, nais nyo bang masigurong maabot ng iyong mga anak ang kanilang potensyal? Hindi lamang sa talino, kundi pati sa tamang tangkat. Kasi yan ang talaga, yung tangkat talaga ang pinaka gusto ng mga bata. Kaso lang, minsan wala daw, sabi nila, wala akong magagawa dahil maliit si Papa, maliit si Mama, mababa lang height nila. Pero mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na taas dahil ito ay may kinalaman sa kumpiyansa sa sarili, magandang postura at mas aktibong pamumuhay. Kapag katulad po ako po ay 5'4" and a half ang taas ko. 5'4" and a half. So, kapag po ako ay kasama mga kaibigan, kadalasan ako ang pinakamatangkad sa lahat. And then, syempre, ang postura ko po, natural. Kahit tayo may kakaedad na. Pero, maganda pa rin ang posture natin. Lalo na ang height natin, di ba? Mataas ang height natin. At syempre, tayo napapansin. Kaya syempre, ganun din ang gusto ng mga ibang kabataan. Ang pagkakaroon ng tamang tangkad ay nagsisimula sa mga natural na pamamaraan. Kabilang dito, pagkain ng masusustansyang pagkain, katulad ng mga mayaman sa protina, calcium at vitamina, gaya ng gatas, itlog, isda, gulay at prutas. Mahalaga rin ang regular na ehersisyo tulad ng pagtakbo, paglangoy at pag-stretching, pati na rin ang sapat na tulog upang masuportahan ang natural na paglaki ng katawan. Alam mo, nung time nung ako po ay nasa elementary, talagang very active po ako sa lahat ng klaseng mga larong pangbata. Kumbaga, mapababae, mapalalaki ang paglalaro. Let's say, yung garter. Yan, magaling po ako mag-garter. Tapos, ano tawag mo doon sa yung magdodraw ka sa sahig ng chalk, tapos yung di ba, mag-step ka.
Mag-step ka from pinakadulo hanggang umabot ka sa pinakadulo hanggang sa doon sa pinakaharap. Yan ang ginagawa ko. And then, meron din ang tawag dito, tapos nag-ano din ako, yung scooter. Yan, ginagawa ko. Tapos, ano ba yung nilalaro mo na hinahagis mo pa? Lahat yan. Tapos yun, jackstone. Tapos lahat ng klaseng laro. Tapos yun, yung may dalawang hawak doon, yung iba sa mga larong Pilipino talaga ng mga bata. Ganun, ngayon, di na uso sa mga bata ngayon eh. Dahil puro may gabang may mga sariling tablet, iPad, o cellphone ang mga bata. More on nakatutok sa gadget, wala talagang active na activity. So, dapat sana yung ating mga magulang, ibalik po ninyo yun. Ang ganung klase activity sa inyong mga anak at katulad po dun sa panahon namin. Kaya aminin man natin o hindi sa abalang pamumuhay natin ngayon, hindi lagi natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng katawan. Dito pumapasok ang isang abot-kayang katuwang sa paglaki, ang 10 feed vitamins. Ito po, dahil po kung sakali po talagang busy po tayo, hindi natin maibibigay yung complete na sustansya na pwede natin ibigay. Pwede, ito magiging katuwang po ninyo para sa paglaki ng iyong mga anak. Itong 10 feed vitamins. Ito po ay sa halagang 19 pesos lamang bawat tableta. Ang 10 feed vitamins ay dinisenyo upang makatulong, suportahan ang pangkalahatang nutrisyon ng kabataan. Lalo na sa mga edad na critical ang paglaki. Basta nasa edad 8 hanggang 23. Inulit ko po, 8 to 23 years old. Pwede po itong 10 feed vitamins. Kaya kung meron po kayong mga anak na sa tingin po ninyo, para maliit yata siya para doon sa age niya. So kapag nakita po nyo na medyo siya pinakamaliit sa inyong pamilya, kasi meron sa amin, baliktad eh. Ang kuya ko, tapos ako, puro matatangkad kami. Tapos parang pababa ang height. Kaya pagdating sa bunso namin, nasa lalaki, 5'5" siya. Pero, kasi sa lalaki, pagka 5'5" siya, ang tingin natin, maliit siya. Pero kapag ang babae ay 5'5", patangkad siya tignan. Parang kumbaga tayo mga babae madaya. Yan. Ito po ay tandaan po ninyo, 10 feed vitamins po ay para sa 8 to 23 years old. 19 pesos lamang po per tableta. Sa loob ng isang araw, 2 beses, isa sa umaga at isa sa gabi. Higit sa lahat, ang produktong ito ay aprobado ng FDA o Food and Drug Administration. Kaya makakasiguro ang mga magulang sa kalidad at kalitasan nito kung gagamitin ayon sa tamang gabay. Hindi mahirap ang proseso sa wastong nutrisyon, aktibong pamumuhay, sapat na pahinga, at tulong ng 10 feed vitamins, mas napapalapit ang iyong anak sa tangkat ng kanilang inaasam. Kaya mga magulang, kung nais nyo ng practical, abot-kaya at madaling paraan para masuportahan ang paglaki ng iyong mga anak, inire-recommenda ng iyong Agaran Servicio Lady na ito po ang ibigay po ninyo sa iyong anak, 10 feed vitamins. Para sa tangkad na dais ng mga anak, mag-10 feed vitamins na. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng pag-ibigpan, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:12 ng umaga, hatid sa atin ng pag-ibigpan, tapat na serbisyo mula sa puso. Marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health